Naku po mga tol, mainit-init na balita itong panonoorin natin ngayon. Ang sabi rito sa report ha, eto basahin natin yung title. Title pa lang UK versus China, WW3 over Taiwan. Sabi ng Britanya, vows to use force against Beijing if tensions escalate. No, gagamit daw sila ng puwersa. Nangako, nag-vow sila na gagamit ng puwersa laban sa Beijing kapag ang tensyon ay lumala. Saan lumala mga tol? Sabi rito sa report ha. Ito, basahin natin. The United Kingdom has signaled that it may resort to military force against China if tensions over Taiwan escalate. Yan ang babala mga tol ng United Kingdom sa China. No? Gagamit sila ng puwersa kapag lumala pa ang tensyon over Taiwan. British Defense Secretary John Healey emphasized that diplomacy remains the preferred option but warned that London would secure peace through strength if necessary. His remarks came during a visit to Australia as the HMS Prince of Wales aircraft carrier docked in Darwin for a Pacific deployment. The UK and Australia reaffirmed their commitment to joint military exercises and cooperation to enhance deterrence. Despite the strong language, the UK maintains adherence to the One China policy while engaging in informal relations with Taiwan. China views Taiwan as a renegade province and reserves the right to use force for reunification. Yan kasi gustong mangyari ng China mga tol di ba? Mabawi daw nila etong Taiwan dahil tinuturing nilang province nila yan at kung kinakailangan gumamit ng puwersa, gagamitin nila para lang mapagkaisa ulit etong islang to, self-governed island at saka etong China. Ang sabi ng the UK and Australia na yung commitment nila to joint military exercises and cooperation to enhance deterrence o yung pampigil. Despite the strong language, sa kabila nun mga tol, the UK maintains adherence to the One China policy. So kinikilala pa rin naman nila yung One China policy while engaging in formal relations with Taiwan pero sinusuportahan din nila yung Taiwan. China views Taiwan as the renegade province and reserves the right to use force to reunification. Recent tensions, including the passage of a British warship through the Taiwan Strait, have heightened regional security and concerns and drawn sharp criticism from Beijing. Pero ito sinasabi ngayon ng UK. Gagamit sila ng puwersa kung lalala pa ang tensyon dito sa pagitan ng China at saka ng Taiwan. So willing silang ipagtanggol mga tol ang Taiwan. Di kaya mauwi ito sa ikatlong laban ng pandaigdigan kasi nababanggit na yan dito World War III over Taiwan? Well, alamin na lamang natin ng buong detalye mula rito sa ating panonoorin. Again, magbibigay lang tayo ng reaction video. Commentary, pwede ka magbigay ng sarili mong comment sa ibaba mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. To clash with China, WW3. Britain ready to clash with China. Handa na nga ba mga tol ang Britanya na makipaglaban dito sa China? UK threatens force if Taiwan tensions escalate. No? Yan ang banta mga tol ng United Kingdom, gagamit sila ng puwersa. Sabi rito, UK, Australia ready to fight together. Magkasama pa Australia saka UK. Defense Sec warns. Biruin mo no. Buti nga ngayon mga tol, ito balita nagkaroon ng ceasefire truce o kasunduan etong Cambodia at saka Thailand. Buti naman no. Buti naman at humantong sila doon at hindi lalong lumala pa yung gera doon. Pero eto panibago na naman bantaan to ng mga bansa. Hawakan sa tenga mga tol. Raw erupts as HMS Prince of Wales docks in Australia. Yung barkong yun. UK Defense Secretary John Healey has issued a chilling threat to China. The Defense Secretary cautioned China against fighting neighbor Taiwan. The Defense Secretary cautioned China binalaan mga tol ang China about nga doon sa pag-iinit nila sa Taiwan. UK, United Kingdom could use o maaring gumamit ng military force laban sa China if tensions escalate over Taiwan, sabi niya. Naku po.
Panibagong ano na naman to, sakit ng ulo ng China to. May bago na namang tumatapat sa kanilang lakas. Yan ang hirap kasi pag bully ka tapos ikaw bubulihin, nagfi-feeling victim na tong China eh. British Defense Secretary however said diplomacy remains the preferred approach. Syempre nangunguna pa rin yung diplomasya. Pero naniniwala kasi sila doon sa peace through strength. Yan, during a visit to Australia, Healy spoke of securing peace through strength if needed. Well, tulad nga ng lagi nating sinasabi, mahalaga yung diplomasya. Diba? Yan ang ginagawa ng mga sibilisadong tao eh. Diba? Halimbawa na lang, away kalsada, pwede naman pag-usapan pero ba't nauuwi pa sa road rage? Kasi nauuna yung emosyon kesa yung isipan natin mga tol. Halimbawa na lang mga tol, nitong muntikan ng magboxing si Baste Duterte at saka si PNP chief, diba? Nauuna yung emosyon eh. Diba? Pero kapag diplomasya, pakikipag-usap, maraming nalulutas dyan mga tol ng mas maayos. Yun nga lang, depende kasi yan sa bansa. Depende yan sa bansa mga tol. Meron tayong bansa na kapitbahay, higanting bansa, na almost 600 na yung naipapadalang o 300 na to 600 na yung naipapadalang diplomatic protest sa kanila pero tila ba hindi umuubra yung pakikipag-usap. Kaya nangangailangan talaga ng puwersa. Hindi pwedeng hindi backupan ng puwersa yun eh. This is seen as one of the clearest indications of possible confrontation with Beijing. Nakahanap na naman ng katapat ang Beijing. Hindi pwede talagang kayo pinakamalakas sa buong mundo eh. Haley remarks came while the HMS Prince of Wales docks in Australia's Darwin. The HMS Prince of Wales is a British aircraft carrier equipped with F-35 fighter jets. So ito nga yun, HMS Prince of Wales. Yun ang pangalan nitong barkong to, itong aircraft carrier na to. It is the first time in nearly 30 years a British strike group arrived in the region. First time in nearly 30 years. No? Kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 30 years. The carrier is on a 9th-month Pacific deployment with stops in Japan and South Korea. Naglalayag sila. It is also participating in Australia's Talisman Sabre military exercise. Ito sabi basahin na lamang natin mga tol Hindi lang natin bigyan ng audio. If we have to fight as we have done in the past, Australia and the UK are nations that will fight together. Saan di puwersa sila. We exercise together and by exercising together and being more ready to fight, we deter better together. Mas nagagawa daw nilang pigilan o kung ano man yung mga banta na gusto nilang pigilan kapag magkasama sila. At the same time, he reiterated that London's position on Taiwan remains unchanged. So hindi nagbabago mga tol ang posisyon ng London sa usaping Taiwan. Ano yun? The UK still adheres to the One China principle. Kinikilala pa rin naman nila, formally recognizing Beijing's claim doon sa One China principle na yun. China maintains Taiwan is part of its territory and favors peaceful reunification. Pero sabi ng China peaceful reunification, pero kung palibutan nila yung Taiwan, ganun na lang mga tol, no? Halos buong puwersa nila ipalibot nila sa Taiwan eh. However, Beijing has claimed that it reserves the right to use force if necessary. Malamang, hindi naman papayag ang Taiwan mga tol na basta-basta na lang silang susuko dito eh. Kahit sabihin natin, sige, Taiwan part nga talaga ng China yan. Yun nga lang, self-governed na yon, meron na silang sariling military at yung mga military na yon, napanood naman natin, naghahanda if ever na magkakaroon ng pananakop galing sa China. So, aasahan pa ba natin dito ang kapayapaan? Malamang talaga sisiklab ang kaguluhan dyan, which is nagbabala na ang UK. Nagagamit sila ng puwersa kapag lumala pa ang tensyon dyan. Since 1949, Taiwan has been self-governed after nationalists retreated there
So nagkaroon kasi dati ng civil war no, sa China. Nanalo mga tol yung yung mga communist o yung CCP. No, yung mga natalo mga tol, atras sila, nagpunta sila dito sa dito sa island na to at doon na sila namuno, doon na sila nagpalago, nagpalaki mga tol. Mahuhusay yung leader no, napaunlad nila yung Taiwan. Mas maunlad pa yon kaysa sa ating bansang Pilipinas. Bagay, maliit lang naman yung island. Though the UK and the United States formally stick to the One China principle, they maintain informal ties with Taiwan and supply it with weapons and ammunition. Kumbaga parang front lang yung O sige, kinikilala namin yung One China principle nyo. Pero wag nyong gamitan ng puwersa itong Taiwan. Ang kulit no? Last month, China criticized the passage of British warship through the Taiwan Strait. Ito rin kasi problema rito sa China Masyado silang maramot kahit sa karagatan Biruin mo, dumaan lang yung British warship, nagalit na agad sila samantalang daanan naman talaga yun. China accused UK of deliberately heightening tensions and threatening peace. Ayan na naman, peace in the region. Dumaan lang? Diba? Dumaan lang? Alright mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Ito ba'y panibagong pwedeng pagmulan ng gera? Pero ito ang nakikita ko Mas lalong mag-iingat ngayon ng China gumawa ng masama dito o kaya gumawa ng tension. Kasi bukod sa Taiwan mga tol, meron pang ibang mga bansa na naghahayag o nagpapakita ng suporta dito sa Taiwan at nagbababala dito sa China. Deterrence nga tawag doon mga tol Diba? So palagay ko lang kung mag-iisip ng maayos itong China, hindi sila basta-basta sasalakay. Hindi sila basta-basta magsasagawa ng gera. Dahil alam nila na hindi lang Taiwan ang posible nilang makalaban. Bukod sa US, eto pa, UK, United Kingdom, na nagsabing maaari silang gumamit ng puwersa kapag pinalala daw ng Beijing ang tensyon o palakihin pa ang tensyon dito sa Taiwan. So ano sa tingin ninyo mga tol? No, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.